Hello, what's up mga kumare? Kuntigang itong YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at mangontra sa mga malas. It's me, Rick Moore, and welcome back to my channel, Mabuhay! O, kumusta po kayo ha mga kumare kuntigang? At sa inyo rin po dyan na nasa ibayong dagat ngayon, nagtatrabaho para sa inyo pong mga pamilya, dalangin ko rin po na kayo po'y nasa mabubuti rin pong kalagayan ngayon para kayo po'y makapagtrabaho dyan ng maayos, para kayo makasuporta sa inyong pamilya dito sa Pilipinas. At nako, napaka-interesting naman po ng topic natin ngayon at ito po'y may kaugnayan po sa inyo pong mga OFW. Bakit? Anong topic natin yun? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon tungkol naman po sa relasyon at tungkol po sa mga syubetra. Syubetra o mga kabechi o mga kabet. Kasi ako ito, medyo marami-rami naman po itong mga nag-reach out sa atin at mga nagtatanong ng mga gabay at pangontra sa mga tungkol sa problema ng relasyon. Nako, yung mga problema ng mga business, mga kirida, number 2, kabet, mga relasyon. Huwag mo ako mateteri. Nako. Nako, yun po si Marcel Soriano. Pues, kung ganyan din po ang mga sitwasyon niyo po habang kumari kong tiga, kung kayo po yung mga OFW, kahit po kayo nandito lamang sa Pilipinas at kayo namumroblema rin dyan, nako, eto, tayo ngayon magbabahagi ng isang mga napakainam na pamaraan o gabay para kayo naman po'y makakontra na sa mga pinoproblema nyong yan. Problema sa mga number 2 o yung mga kabit ng asawa nyo. Nako po, pero bago yun, ha, kumari kong tiga, eto kasi, babasahin po muna natin yung isa natin dito nag-reach out sa atin na nako, namumroblema sa problemang yan tungkol sa kabit. Kasi si Madam po ay nagtatrabaho po sa Dubai ngayon at ang boyfriend naman niya o yung jowa niya ay nandito sa Pilipinas. Pero hindi pa naman po sila kasal. Hindi okay lang. Pero ganito po. Ito, babasahin ko yung pahapyaw lang po ng message kasi medyo mahaba kasi parang telenovela tong ano niya yung message sa atin. Pero, so ito, pahapyaw natin babasahin yung message sa atin na makumari kong tigang. Pero hindi ko na po babanggitin ng pangalan niya para kumbagay pa sa ating confidentiality clause. Talaga ba? So ito yung message sa atin. Hi Meme, kumusta po? Isa po ako sa sumusubaybay palagi sa inyong channel at ginagawa ko po ang mga ritualan at mga sinesya yung mga pampaswerte. Meron lang po akong isasanggunin sa inyo kasi may problema po ako tungkol po sa karelasyon ko sa boyfriend ko na nasa Pilipinas. Andito po ako ngayon sa Dubai. So yun nga po yung una niyang sabi sa akin. Tapos ang haba kasi pero ibibrief ko na lang po yung storya niya kasi allegedly ito pong si Madam na ito, ang jowa niya dito ay may nakilala daw pong iba. Nako, ayun na. Siya ay nagtatrabaho sa Dubai pero yung jowa niya andito sa Pilipinas ngayon may nakilala ata at yun na nga. Pero sila po yung matagal na kasi parang sila po ay nasa 7 years na raw sila na magjowa. Parang kulang na lang, magpapakasal na lang sila. Ngayon po ay nakakilala pa ng iba. Ngayon, ang problema niya ay paano ba daw po makokontra yung kabit ng boyfriend niya para daw po bumalik agad sa kanya o bumalik ulit sa kanya yung boyfriend niya. Nako, katulad nung isa natin na isinere dito nung isang araw, ha, makumari kong tigang. Kasi binigyan natin siya nung isang napaka-powerful po na orasyon, yung ating pong Obsessus es Superme, na talagang eto, ha, makumari kong tigang, nag-feedback din siya sa atin nung isang araw at talagang effective daw yun sa asawa niya. Talagang umepek agad at yun, bumalik na ata yung jowa niya, yung asawa niya. So, ganun po mga kumalag. Marami lang po tayong magagamit ng mga iba't ibang mga orasyon o magagawang mga ritualan para mas sinasabing problema nyo yan tungkol sa mga relasyon nga, tungkol sa mga mga problemang relasyon at problema sa mga kabit-kabit ng asawa po ninyo. Kukontrahin natin yan, di ba? Marami naman po akong mga na-share na dito ng mga videos at gumawa tayo ng iba't ibang mga ritualan na pangontra nga dyan sa mga kabit-kabit na yan. Pero ngayon po, isa pa po ito sa mga ibibigay ko po na gabay sa inyo na pwede nyo pong gamitin din na pangontra. Ano yan? Ito po ha, makumari kong tigang. Alam nyo po ba ang bertud po ng pardible? Pardible? Nako. So eto ha, makumari kong tigang. Nasaan yung pardible ko dito? Eto, ang pardible. Ano yung pardible? Ang tawag dito sa pardible ay ano ba tawag dito? Pin? Ano ba tawag dito sa Ingles? Basta pardible. Ito po yung pardible. Yung ginagamit po ito sa yung, halimbawa ito, may mga untun kayo, yung mga ganyan. Ipapardible nyo yan sa katawan nyo. Halimbawa, meron kayong yung mga yan, sasabit yung ganyan. O yung ginagamit natin sa mga damit natin. Ito po, apardible yan.
So eto, so anong betod ng pardible? Ako marami po ha, mga kumare kong tigang, kasi batid nyo ba na ang pardible pala isa rin napaka-powerful na instrumento na ginagamit sa ritualan? Ritualan saan? Pampaswerte po ha, mga kumare kong tigang. Halimbawa kayo po ako yung palaging pinupugigin ng mga negativities sa bahay po ninyo. Yung palaging napakaraming pumapasok ng mga negative energies. Alam niyo po ba, mga kumare kong tigang, sa paglalagay lang po ng pardible sa ilalim po ng mga doormat ninyo, nako, mabablock natin yan, yung mga negative chi na gusto pumasok sa bahay natin at yun na nga, naglilingering sa bahay natin. Ito po, maglalagay kayo ng isang piraso pong pardible sa ilalim po ng mga doormat po ninyo. Para yun na nga, yung mga sinasabi, halimbawa, kayo po lagi na lang puntahin ng mga kung sino-sino dyan na laging nandiyan sa bahay po ninyo. Hindi nyo alam kasi, yung iba't ibang tao na pumupunta sa bahay natin, may daladala yung iba't ibang mga energy. At yun na nga, baka kayo po idalhan niya ng mga sinasabing mga negativities at kamalasan. O, hindi nakakatakot yun na makumari kung digang. Pero kung halimbawa kayo po maglalagay po ng pardible sa ilalim po ng mga doormat po ninyo, makokontra natin yan. Napakainam din po itong pampaswerte ha, makumari kung tigang. Alam niyo po ba ang pardible? Pag ito po itinusok po niyo sa inyo pong mga halaman, sa paso ng halaman, nako, yan po'y magbo-boost ng inyo pong mga positive energy naman po na makaka-create ng mga bagong opportunities at magbibigay sa inyo ng iba't ibang kaswertehan. Talaga ba? At ito rin po ang pardible, isa rin pong napakainam na pangontra dyan sa mga usog, yung mga tigal po, mga palipad hangin, yung mga nambubuyag, yung mga nanunumpa. Alam niyo po ba, kayo po maglagay lamang po ng pardible sa damit po ninyo, yung sa hindi nakikita, sa loob po ng, ng katawan po ninyo, diba, sa loob po ng damit po ninyo, doon yung ipapardible. Papardible nyo lang siya ganyan, hamak marek kung tigang, gaganyan nyo lang yung pardible sa loob ng nyo. Kaya diba yung mga unto na ginagamit natin ng mga pangontra, ginagamitan niya ng pardible. Kasi bukod sa yun nga, yan po yung ginagamit natin para maitali natin siya o maikabit natin sa damit natin. Kasi ang pardible po, mismo itself, isa pong papakainang pong pangontra na yan. Talaga ba? Oo, yung ginagamit ng mga unto, yung mga kalmindigera, di ba? Pag tayo naglalagay ng mga unto sa mga bata o kahit kayo mismo, pag naglalagay kayo sa busikot po ninyo ng mga iba't ibang mga pangontra, ginagamitan natin yan ng pardible. Kasi ang pardible po kasi ay isa po yung napaka-powerful po na pangontra na mismo. Talaga ba? Opo, kayo po'y maglagay lamang po ng pardible dyan sa mga damit po ninyo. Halimbawa, kayo po'y lagi na lamang yung nababate, nausog. Yung talagang bating-bating kayo, lagi lamang kayong parang yung binubuli, ganyan, yung lagi kayong pinagdidiskitahan ng mga tao, lagi kayong pinupulutan ng mga chismosa, mga marites dyan sa paligid po ninyo, lagi na lang kayong topic ng usapan, tapos kayong lagi pinagchichismisan. Kapag kaganyan, mauusog kayo nyo na mga kumari kong tigang. Tapos, pagka lagi kayong nakakaranas ng mga kamalasan, na yun nga, gawa nga ng tao, kasi nga, yung mga sinasabi mga samang panalangin na pinadadala sa inyo, pardible po ang isang napakainam na pangontra dyan. Maglagay kayo ng pardible sa mga damit po ninyo para makontra natin yan. At yun na nga, ang pardible din po ay isang napakainam din pong pangontra sa mga kabit-kabit. Paano naman natin gagawin? Ganito po ha, makumari kong tigang. Sa paggamit po ng pardible, meron po akong i-share sa inyo isang napaka-powerful po na orasyon, ritualan po. Yung pong ritualan na sa paggamit po ng ating pardible, tuturuan ko kayo ng isang napaka-powerful po na manifesting ritual habang ito po ay gagamitin po natin. Kapag ito po yung ginagamit po natin, makumari kong tigang, napangontra naman po sa mga kabit. Yan, para yung mga asawa natin, ba, may mga kabit-kabit o may mga jowa kayo, tapos natututo ng yun na nga, yung mag number 2, mag-mistress, magkabit-kabit, aleche. So, ganito naman po nga. Halimbawa, kayo nga po, makumari ko nga, may mga jowa, may mga asawa kayo, yan, may mga apam kayo, tapos parang natututo ng mga bet, o yun nga, may nakakilala ng iba, tapos parang hihinawa na sa inyo, parang tinatabangan na sa inyo. Ganito po ang gawin po ninyo. Kayo po ay gagamit po ng isang pardible at kayo po ay bubulong lamang po ng isang napakalakas na manifesting spell na kokontra sa mga kabit na yan. Ano ba yan? Ganito po. Habang ito po inilalagay po natin sa damit nila, ipipin po natin sa mga suot nilang kagamitan, bawa, pwede sa pantalon, pwede sa mga damit. So, basta isusuot po nila, makumari kung tigang.
babanggitin niyo po isang napakalakas na manifesting spell na ito na kukontra nga po sa sinasabing yan. Yung mga nangangalunyang yan na mga kabit-kabit na nang aakit na mga number 2. Yung mga mistress, kabit, mga kirida. Bakit madami kasi mga kabit-kabit? Ganito po ha, mga kumari. Alam niyo po ba yung isang napakalakas na manifesting spell na ito? Ito po, isusulat ko po dyan sa ating screen ha, mga kumari kuntigang. Yung pong reside usque in eternum. Yan po ha, mga kumari kuntigang. Yan po'y babanggitin nyo lamang o bubulunong nyo lamang po ng 3 beses bago nyo po ikabit ito sa damit niya. Yan pong reside usque in eternum na yan. Yung spell ng orasyon na yan, yan po ang kokontra o magiging shield ng mga asawa po nyo para hindi po sila lapitan ng mga kabit nila. At kung halimbawa may mga kabit naman po sila naman po yung mga asawa nyo, tatabangan na yan at hindi sa makikipagkita dyan. Bawa sila may mga schedule na magde-date. Ay nako, yan parang mag-excuse ng mga jowa nyo o tatabangan na yan. Hindi na yan makikipagkita dyan sa mga jowa nyo yan. Halimbawa, ang mga asawa nyo nga, mga jowa nyo nga, meron nga pong mga, yun nga, number 2 na, natututo ng mga bet. Yan, kapag ginawa nyo po yan, ha, mga kumari kuntigang, unti-unti na yung manghihinawa dyan. Kung bakit tatabangan na rin yan dyan sa mga kabit nila. Talaga ba? Opo, ha, mga kumari kuntigang, kaya subukan nyo po yan. Yung orasyon na yan ng reside usque in eternum. Ako, napaka-powerful po yan, ha, mga kumari kuntigang, at gamitan nyo po sila ng partible. Ito po ha, mga kumari kuntigang. Opo ha, mga kumari kuntigang, kung halimbawa ang mga asawa nyo nga po meron ng mga kabit-kabit na ganyan, gamitan nyo sila ng isang partible at ibulong nyo yan, yung orasyon na yan, yung reside usque in eternum. Ha, mga kumari kuntigang, kung halimbawa nga ang inyo pong mga asawa yung natututo na o may mga kabit na, yan po ang gawin po ninyo. Kayo po'y kumuha lamang po ng isang partible, tapos yan po, ibulong nyo po ang orasyon na yan. Yang reside usque in eternum na yan. 3 beses po yung gagawin, ha, mga kumari kuntigang, tuwing araw po ng Biyernes. Yan, ibubulong nyo lang po yan ng 3 beses ang reside usque in eternum at lalagyan nyo po ng partible ang suot nilang damit. Yan, mas maganda po hindi po nila malalaman na sila po nilagyan nyo ng partible. Pero kung halimbawa talaga wala kayong paraan para malagyan sila ng partible, harap-harapan na lagyan nyo na lang basta sabihin nyo sa kanya, huwag mong tatanggalin yung partible niya sa damit mo. Malalaman ko yan, pati tinanggal mo yan. Sabihin nyo ganun. Ganun pala. So yun po ha, mga kumari kuntigang, kaya subukan nyo po yan. Gawin nyo po yan ha, mga kumari kuntigang, kung halimbawa ang inyo pong mga asawa nga, mga jowa, nako, natututo ng mga bet o may mga kabit na mismo, kayo po'y kumuha na ng isang partible at yan po ay ipardible nyo po sa mga damit niya. Tapos yan, gamitin nyo po ang manifesting spell na yan o orasyon na yan na kokontra sa mga kabit nila. Yang reside usque in eternum. 3 beses nyo po yung ibubulong ha, mga kumari kuntigang, pagkatapos ilagay nyo po ito sa damit niya. Pwede nyo po yung gawin tuwing araw ng Martes o Biyernes. At gawin nyo po yan ng 3 ulit. 3 beses yung uulitin yan. 3 Biyernes yung gagawin at makikita nyo, nako, yung mga kabit nila, panghihinawaan na yan at iiwanan na yan ng mga asawa po ninyo. Talaga ba? Opo. So, ibig sabihin po, 3 beses po natin siyang gagawin. So, 3 consecutive Fridays natin siyang uulit-ulitin. Yan po, lalagyan nyo po ng partible yung mga asawa po ninyo sa damit niya. Tapos, banggitin nyo yung salitang yan, yung reside usque in eternum. Pwede nyo pong gawin dito, ha, mga kumari kuntigang, halimbawa, talagang malala na, talamak na. Yung parang matagal na sila at gusto nyo parang maghiwalay na silang dalawa. Kumuha naman po kayo ng litrato nilang dalawa, ha, mga kumari kuntigang. Kung alam nyo yung pangalan ng babae at pangalan ng asawa nyo, isusulat nyo po sa likod yan ng litrato nilang dalawa. Pagkatapos, susulat nyo rin po yung salitang yan, yung reside usque in eternum na yan. Pagkatapos, yan po ay inyo pong sisilaban. Sisilaban nyo po yung litrato nilang dalawa at 3 beses rin po yung gagawin 3 Biyernes consecutively. Ganun ba? Opo ha, mga kumari kuntigang. At makikita nyo, yung dalawang yan, magkakasiraan yan, magkakatabangan na yan. Baka yung kabit niya makahanap na din ng palibago naman pong kabit. Di babalik na sa inyo asawa nyo. Di maganda, hindi baga. Pero sabi nga po ha, mga kumari kuntigang, kung halimbawa nga po mga asawa nyo nga po nangabit na. Ibig sabihin po noon, ayaw na sa inyo ng asawa nyo kasi naghanap na ng iba bakit baga? Pababalikin nyo pa? Bakit ba kayo po yung magpapahilahilahod pa na
kumbaga parang magmamartir-marteran, ano? Para bumalik lang asawa niyo sa inyo? Parang, meron pa bang ganyan, ha, mga kumare kung tigang? Kung halimbawa, ganyan na nga po ang ginagawa sa inyo ng asawa po ninyo na naghahanap na ng iba, pinagpalit na kayo sa iba, nako, huwag nyo nang pag-aksaya ng panahon pa yan. Hayaan nyo sila sumama sa kabit. E di, ang gawin nyo naman, maghanap din kayo ng iba. Mga bit din kayo. Doko, sharing lang po, ha, mga kumare kung tigang. Kasi ito daw po mga sinasabi natin to, ha, mga kumare kung tigang. Paano po ito sa mga talagang gusto lamang naman po na mapabalik nga po yung dating relasyon nila. Halimbawa sa pamilya, sa mga anak. May mga ganun kasi may mga willing talaga na mag-sacrifice o mag-martir-martiran para lang po doon sa mga anak. Nako, pero kung sabi ko nga sa inyo, kung hindi naman po na kailangan pa, ha, makumari kung tigang na yung mga asa-asawa nyo yan, nako, bakit may buko yung nalalaglag? Pero sabi ko sa inyo, ha, makumari kung tigang, kung ang mga relasyon na yan ay hindi na karapat-dapat pang ibalik pa o yung i-continue pa, i-let go nyo na, ha, makumari kung tigang. Bakit naman po kayo yung magsasakripisyo pa? Baka naman kayo po makakilala pa ng iba o hindi baga? O at baka kayo mas sumaya pa sa susunod yung love affair. So, yun po, ha, makumari kung tigang, subukan nyo po yan. At sa mga nagtatanong naman po ng mga inam naman pong gamit, yan, yung mga panglumay o panggayuma sa mga yan. Bawa kayo po yung merong mga natitipuhan at gusto nyo po sila po yung maakit. At yung gusto nyo pong gamitan sila ng mga iba't ibang mga, yung nga, panghalin at panggayuma, ito. Meron naman po tayo dito, ha, makumari kung tigang, yung ating po iplepex po dito na yung ating napaka-powerful po na bulaklak ng amor seko. Na ito po, ganito, siya, iplepex sa inyo, ha, makumari kung ito po siya. At ito po yung available po ngayon. Kasi batid nyo po ba na ang bertud po ng bulaklak ng amor seko, isang napakalakas pong lumay. Lumay, opo. Panggayuma, panghalina. Paano? Ganito po, ha, makumari kung ganito po. Kayo po mag-atikhalan po ng bulaklak ng amor seko. Tapos, ituturo ko po sa inyo kung paano yan gagawin. Kung paano ang ritualan para po siya ay gamitin at tumalab dyan sa mga minimit-himit-hidi nyo na mga, yan, mga crush nyo. Para nakilig, ha, mga kumari kung tigang. So, ito po, ha, mga kumari kung tigang, available po ngayon ang ating bulaklak ng amor seko. Sa mga interested po na maka-avail po ito, mag-PM kayo sa akin. At ito po ipadadala ko sa inyo at ituturo ko sa inyo ang sekreto ng paggamit ng bulaklak ng amor seko para yung mga minimit-himitin yung mga crush nyo, mapasa inyo na. Naku po. So ito, ha, mga kumari kong tigang. At kung kayo may mga katanungan pa, ha, mga kumari kong tigang, tungkol po din sa pinag-usapan natin ito, pwede po kayo mag-comment dyan, ha, mga kumari kong tigang. At kapag nabasa ko po yung mga message po ninyo, sasagutin ko rin po yan dito, ha, mga kumari kong tigang. So yun po, ha, mga kumari kong tigang, sana po may napulton na kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan, nahatid ng mga kabit-kabit na yan. Di ba ga? And so with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang.